Praise the Lord. Hallelujah. Welcome po. Ang bawat isa sa atin, welcome kay Sir Ronnie sa kanyang pamilya. Welcome sa bawat isa sa ating Panginoon Diyos Ama. At remind ko lang sa ating topic noong Sunday ay rejoice in the Lord. At sabi doon sa pag-aaral natin, a merry heart, a good life, and medicine. Amen? Kaya yung maging masaya, yung ating puso, ito ay medicine, gamot sa ating katawan. Kaya kung may sakit karamdaman ka, gagaling ka dahil sa puso mo masaya. So, kahit ikaw may sakit, masaya ka pa rin. Amen? Ganun pa rin, happy ka pa rin kahit may sakit ka. Praise the Lord. Pastor, sino naman maging happy na may sickness ka na happy ka pa? Di ba? Ito ang sabi ng Panginoon, magsaya ka pa, sapagkat gagaling ka kapag maging masaya ang puso mo. Pero kapag malungkutin ang puso mo, dahil sa problema, dahil sa sakit, ay unti-unting mamamatay ang tao. Ang sabi po ng banal na Biblia. So, makita po natin, saan daw tayo magsaya? Saan daw tayo dapat magsaya? Where should the heart be happy? Sa topak yung Sunday School kanina, yung tinatawag na maging masaya tayo sa paglilingkod sa Panginoon. Sapagkat hindi masasayang yung pagpapagal natin. Correct po yun. Sapagkat may promise si Lord na sabi ni Lord ay return. Amen? Muling pagbabalik sapagkat pangako niya ang sakit karamdamang problems ninyo mawawala kada linggo kayo sa aking tahanan na walang problema. Amen? Walang po problema po. So, napakabuti ang Panginoon Diyos Ama. Kaya, alam ninyo, inumpisa na ang himala ng Diyos. Sabi ko nga, ang prayer ay isa sa makapangyarihan na nagpapagaling sa sakit karamdaman at ito'y nangyari sa akin. At ngayon, ang topic po natin ngayon ay true worship of God. True. Tunay na pagsamba sa ating Panginoong Diyos. Praise the Lord. At ang talata ay masusuko natin sa Isaiah chapter 58 verse 7 up to verse 13. So, makikita po natin dito yung sinabi ng banal na Biblia na tunay na pagsamba sa Panginoon. Okay? Isaiah 58 verse 7. Ang sabi po diyan. Ang sabi sa verse 7, ang sabi po dito, sundan ninyo ako sa pagbasa sa mata. Ang mga nagugutom ay iyong pakainin. Ang mga walang tirahan ay iyong patuloyin. Ang mga walang maisuot ay iyong bigyan ng mga damit. At sa mga nangangailangan ng mga kamag-anak ay huwag kayong makakait. True worship yan. Bakit bigyan akong topic ang tunay na pagsamba sa Panginoon? Verse 1 up to 14, ang kabuuan ng chapter, ang kabuuan ng talata, ay tumatalakay ito sa ayuno or fasting. Na kung saan ang mga tao noon nagpa-fasting po sila, ngunit hindi kinalulugdan ng Diyos ang kanyang ginagawa kapag ayuno. So, kinulit ito ng Panginoon, itinama ito ng Panginoon. Ang sabi rito, nagugutom lang kayo, walang kabuluhan ang inyong pag-aayuno. Ang sabi ng verse 1 hanggang verse 3. Ang sabi niyan, tanong ng mga tao, bakit hindi mo pansin ang pag-aayuno namin? Bakit walang halaga kung kami man magpakumbaba? Sa verse 3. Kapakanan pa rin ang pangunahing layunin ng inyong pag-ayuno. So, meron nagpa-fasting na ito personal interest. So, ang tinatawag na personal interest
Tulad ng mag-ayuno ako dahil gusto kong magkatrabaho. Personal interest yan. Gusto ko, tulad mo sa Bicol, mayroong ipinag-ayuno itong kaaway nila sa pananampalataya, hindi ka-grupo, hindi sumasama sa grupo nila, pinagpasting para bumagsak. So, ganitong pag-ayuno ay hindi kinalulugdan ng Panginoon sapagkat nag-ayuno para bumagsak ang kanilang kaaway at nag-ayuno, nagpapasting para sa sariling kapakanan. So, maling pag-ayuno na tinutukoy dito, pag-ayuno na pagsama sa Diyos, fasting and worship to God. So, hindi kinalulugdan ng ating Panginoon yung ganitong pagsamba sa ating Panginoon. So, gusto ko pong ilinaw na ang fasting ay hindi po ito utos. Kundi ito ay sarili mo promise or pangako sa Lord na gagawin mo. Kaya sa chapter 6 ng Mateo, kung kayo'y mag-ayuno, hindi utos kung kayo'y mag-ayuno, kung kayo'y magpapasting. Depende sa inyong pananampalataya kung gusto mo magpasting ka. So, hindi naman magkakasala ang nagpapasting kung tama ang direksyon, kung tama ang gagawin mo. Lagi rin mali ang fasting kapag ito ay umapi sa tao o sa kapwa o ito'y sariling kapakanan. Ito ay hindi sinasangayunan ng ating mahal na Diyos na lumikha ng langit, ng lupa, ng dagat. So, ibig sabihin dito ikinurek ng Panginoon sa verse 7, yung binasa ko. Ang sabi dito, yung true worship of God, nung tunay na pagsamba sa ating Panginoon, ay ito po, ang sabi sa verse 7, ang mga nagugutom ay iyong pakainin. Okay? Kayo po ba sumasamba sa Diyos? Do you worship God? Amen? Kayo po ba? Amen? Ako at kayo nag-worship sa Panginoon. Ngayon, ano yung true na pagsamba sa Panginoon? Tayo sumasamba sa Panginoon, narito, ano yung true? Una, sabi dito number 1, ang mga nagugutom ay iyong pakainin. Ang sabi po dyan, pakainin ang nagugutom. Feed the hungry. Amen? Pakainin ang nagugutom. Kung ikay sumasamba sa Panginoon, hindi ka nagpapakain sa nagugutom, hindi tunay, hindi true worship to God. Hindi pagsamba sa Panginoon niya. Kaya pakainin ang nagugutom. Praise the Lord. So, kung may ipapakain, meron ba kayo ipapakain sa Panginoon? Kumakain ba kayo? Praise the Lord. Meron na ba kayong nakita na gutom na walang kinakain na binigyan natin ng pagkain? Kung ito binigyan natin ng pagkain through worship of God. Amen? Yung nagugutom, hanapin ninyo yung nagugutom na walang pera na pambili pagkain. Ito isang gawain na pagsamba sa ating Panginoon. Grabe po yan. Number 1 po yan. Number 1. Number 2. Sabi po dyan, sa number 2, sa verse 7 pa rin yan. Ang mga walang tirahan ay iyong patuloyin. Ano ang number 2 na dapat gagawin? Patuloyin ang mga walang tirahan. Stay homeless. Na walang tirahan. Na kung saan napupunta ay nakikituloy ay dapat patuloyin. Ibig sabihin yan, nakikituloy na walang tirahan, walang matuluyan, dapat patuloyin. Amen? Sino yung mga walang tirahan dyan? Praise the Lord. At patuloyin. Hindi sinabi
na patirahin. Ano ang pagkakaiba sa patuloyin at patirahin? Okay. Pag sinabing patirahin ka, stay. Diyan ka na. Pag sabing patuloyin, visitors, amen? Na pumunta sa iyo, nakituloy ka. Kaya tanda natin yung word, iba yung patirahin sa patuloyin. Ang Biblia, binasa ko, ano ang sabi dyan? Patuloyin o patirahin? Correct. Patuloyin na. Kaya, mayroon pa sa iyo nakituloy at pinatuloy natin? Correct. Kung ginawa natin, through worship of God, tamang pagsamba sa Diyos na ginagawa, patuloyin. Okay, praise the Lord. So, makikita po natin, pinatuloy, kung dagdagan mo ang pagtulong mo, very good. So, pinatuloy mo, so nagtagal, ay walang mapupuntahan. Hinanapan mo ng matitirahan. Praise the Lord, no? Pinatuloy. Alam naman, palisin mo, isugol sa Bicol? Aba, hindi. Kung mo, through worship of God, nagsasamba ka sa Panginoon, masakit naman sa damdamin, kung may magagawa kang paraan, gumawa ka na paraan. Okay. Praise the Lord. Naintindihan ka natin? Gumawa ka ng paraan kasi yung nakituloy, para walang conscience ka niyan eh. Makalayasin ko, saan pupunta na yun? So, maganda, kapag umalis, ang nakituloy, maganda yung pupuntahan na makikita kung saan pupunta, hindi yung pagalak-galak. Di ba nagwiwin kayo ng soul? Gusto natin magligtas, magdala ng kaluluwa sa Lord. So, palalayasin mo na walang direksyon. So, pangit. Hindi maganda sa sumasamba sa Diyos na gumagawa ng ganito. Kahit ikaw, day and night, nag-worship the Lord, di ka tanggap ang pagsama mo sa Lord. Di ka tanggap. Okay. Ang sabi dyan, hanapan mo, mayroon na kagawa niyan. Nakituloy, hinanapan. Sagot ng Panginoon, very good. Tama-tama. Sinang-ayunan kayo. Kaya 100% na tumatama kayo sa banal na Biblia. Praise the Lord. Pangatlo, ang sabi niya, ang mga walang may suot ay inyong bigyan ng damit. Bigyan ng damit ang walang may suot. Give goods to those who have nothing to wear. Amen? Bigyan mo ng damit. Sino yung walang damit? So may damit, hindi hubad, kaya lang, luma na. Meron ganun, di ba? May damit. So, walang ibang damit po siya. So siguro, gutay-gutay na, luma na. So marami kang stock, magbigay ka na din. Pag ginawa mo ito, true worship of God. Tunay ang pagsamba mo sa Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Ang gumagawa nito, very good. Ang sabi ng Panginoon niya, good. Tamang-tama po yan. O ibigyan. So, huwag ko na ipagbinta. Ang iba wala nang may suot, ibinta pa ng ukay-ukay, hindi na yung may pera. Wala nang may suot, ibintahan mo ba? Huwag na. Bigyan mo na lang, yung patulungan mo na lang. Sa Tikling, meron doon, nag-iikot sila. Yung may kasamang mga bata, naghingi ng, meron ba kayo dyan lumang damit? Meron sa amin nag-iikot siya. Kunin mo na yung mga di mo na kailangan, pero good pa sa'yo, so ibigay mo na. Okay, good po yun. Okay, 1, 2, 3, 4. Pang-apat. Ang sabi ko dyan, sa pang-apat. Kampal sa verse 7. At sa mga nangangailangan, mga kamag-anak, ay huwag kayong magkakait. At sa mga nangangailangan, mga kamag-anak, huwag kayong magkakait. And do not deny relatives who are in need. Amen? Yung kamag-anak mo, yung kamag-anak mo dyan, praise the Lord, na nangangailangan.
So ano ang pangangailangan niya? Plural? Kung ano man yan, ang pangangailangan niya, huwag mong ipagkakait kung mayroon ka man lang. Amen po ba? Kamag-anak, kadugot. Saan pupunta yan? Sabi nga ng Timoteo ang hindi magkalinga sa kamag-anak, pasahol ka pa sa walang pagkakilala kay Kristo. Walang pananampalataya kay Kristo. Amen po ba? Kamag-anak, kadugo mo. Huwag mong ipagkait ang pangailangan nila kung mayroon ka man lang dyan. Kung may sobra-sobra ka dyan. Yung iba nga kahit wala, anong ginagawa? Ipinapangutang ang pangailangan ng kapamilya. Tama po ba? Ipinapangutang yan Kahit wala siya, dahil may puso siyang pagtulong sa pangailangan ng kanyang kapamilya, mangungutang. Sasabihin, yung kamag-anak ko gumating, walang pera, kaya namin mo muna ako. So, ipinahiram ka, hindi dahil doon sa kamag-anak mo, pinahiram ka, dahil kung hindi siya makabayad, ikaw mo magbabayad. Amen pa ba? Nagtiwala sa'yo kaya bibigyan. Magiging kang extension of blessing. Magiging kang daluyan ng pangailangan ng iyong kamag-anak dahil sa iyo. Kasi lalo hindi pa kilala, lalo kung wala yan, alangan mo pahiramin yan doon sa hindi niya kamag-anak. Siyempre, yung kakilala, siya ang magbibigay doon sa kakilala noon. Ganun pa ang ginagawa. So kapag ginawa natin ito, through worship of God, tutunan ang pagsama natin sa Panginoon. Amen? Kaya sinasabi ko sa inyo, day and night, mag-church kayo pag walang ganitong gawa, wrong, mali. Amen? Sayang ang pagsamba sa Panginoon. Ganon rin yan comparison sa fasting. Nagutom ka, nanghina ka sa physical na katawan, akala mo sasagutin ng Diyos ang prayer mo, ang fasting mo, pero hindi pala. Bakit? Hindi true ang pagsamba mo sa ating Panginoon. Kaya yung ibang walang kaalaman nito, akala nila, lagi na sa simbahan, tanggap yung pagsamba. No! Akala mo, pero pag binasa mo ang Biblia, hindi. Amen? Hindi, pag binasa mo ang Biblia, hindi pala. Bakit? Ipinag-deny mo yung pangailangan ng tulong ng iyong kamag-anak. Ito po, mga kamag-anak natin. Hallelujah kay Jesus. Huwag natin pagkait na hanapin na yun. Kahit konti, di ba? Yung konti mula sa heart. Yung konti mula sa puso. Yung konting bagay itutulong, malaking bagay sa Lord. Amen po ba? Kahit yung nagbigay, may salitang, pasensya na ho. Pasensya na ho, maliit lang ito. Ano pasensya na? Okay yun. Para sa iyo kasi, humble ka. Pero sa mata ng Diyos, sobrang laki. Kaya nagbigay ka kay 100, ibabalik sa iyo ng Panginoon, 100,000. Nagbigay ka kung ilan, doble-doble pa ang ibibigay sa iyo ng Panginoon. Bakit? Ito palang susi. Kung basahin natin ang kabuuan ng talatang ito, nagsasalay sa iyang isinisimbolo sa sikat ng araw. Sinisimbolo sa daluyan ng mga tubig na hindi nauubusan ng agos. Kaya kung basahin mo niya na buong chapter ng 58 ng Isaiah, makikita natin yan yung mangyayari sa mga taong gumagawa ito. Na kayo yung mga taong hindi nauubusan ng biyaya. Kayo yung mga taong sumasamba sa Diyos na laging nasa liwanag. Dilim yung unahan, pero nauuna na yung liwanag ng Panginoon. Yung hulihan mo dilim, pinagliliwanag ng Panginoon Diyos Ama. Yun sinasabi ng kabuuan ng chapter na yan. Kaya napakakabuti na sinasabi ng Panginoon na malaman natin ang tunay na pagsamba sa ating Panginoong Diyos. Inyo bang naintindihan? Ang lahat na kakaintindi ay magsabi po na Amen. Praise the Lord. Hallelujah, Jesus. Purihin ang Panginoon. Tingnan po natin si Cornelio. Chapter 10, verse 2. Si Cornelio hindi po kilala si Christ. Amen. Si Cornelio po isang kapatid ng isang leader ng mayaman,
Pero may ginagawa siyang kinalulugdan ng Diyos. So ano ang ginawa ni Cornelius? Ang ginagawa niya, number one, siya ay nagpipray sa Lord. Hindi kay Jesus naniniwala siya na may Diyos na lumikha ng langit, ng lupa, ng dagat. Pero hindi kilala si Kristo. Si Cornelio. Kaya nagpipray si Cornelio, hindi dahil kilala si Kristo, kundi dahil naniniwala na may Diyos. Ganun rin sa unbeliever sa panahon ngayon. Hindi tinatanggap si Kristo bilang Lord and Savior, pero naniniwala na may Diyos sila. Kahit mali ang kanilang ginagawa na pagsunod sa Diyos, ang importante po, naniniwala na may Diyos. Amen? Like Cornelio. Si Cornelio gano'n. Kahit hindi kilala si Kristo, importante, may kilala Diyos. Tulad din natin noon. Di ba po tayo? Tayo noon, hindi kilala si Kristo, pero naniniwala na may Diyos na lumikha ng langit, na magbigay buhay sa atin. Amen? Kahit yung ginagawa natin na hindi siya ayon sa gusto ng Diyos, pero may kinikilalang Diyos. Si Cornelio po ay isa sa kinalugdan ang kanyang ginagawa. Ano yung ginagawa? Nag-pray. Pangalawa, tumutulong po siya sa mga mahirap. Yung mga walang-wala tumutulong. So, siya po ay hintil ang believer. Pag sabing hintil ang believer, walang relasyon kay Jesus Kristo. Walang relasyon kay Kristo. Pero may ginagawa siyang kawang-gawa. Meron siyang ginagawa, kawang-gawa. Di ba sa panahon ganun din, kahit hindi siya born again, hindi siya alagad ni Kristo, kahit hindi nagbabasa ng Biblia, pero matulungin sa kapwa. Amen? Mapagbigay po siya. Pero hindi siya kumikilala kay Kristo na Lord and Savior. Walang paglingkod na pinakasunod, sinusunod niya ayon sa utos ni Kristo Jesus. Pero may ginagawa po siya sa ayon sa kinalugdan ng Diyos. Ganun po ito. Amen? Si Cornelio po yung kinalugdan dahil sa kanyang ginagawa. Pero hindi. Okay, balikan natin. Kung tayong mga tumanggap kay Jesus, kung tayo mga tumatawag sa Lord Jesus at nag-worship sa kanyang pangalan, talo pa tayo ni Cornelio kung walang puso na tumutulong sa kapwa-tao. Amen? I-compare natin ang sarili natin kay Cornelio. Tayo may relasyon kay Kristo. Si Cornelio ay wala, pero si Cornelio gumagawa na sinasang-ayon ng Diyos samantalang tayo nagkakait ng katarungan sa mga mahirap at sa mga kamangkahan. Ibig sabihin, talo pa tayo kung hindi ni Cornelio kaysa tayo may kilala kay Jesus. Naintindihan ba ninyo? Okay, kailangan makumplito. Tingnan natin si Cornelio. Kinumplito ni Lord. Pinatawag ni Lord si Peter. Nasabi, tawagin mo si Peter sapagkat si Peter ang mag-preach, ang mag-teaching about Christ. Amen? Pinatawag si Peter. Pagdating ni Peter, nakita si Cornelio pati kamag-anak at mga kaibigan. Pagdating doon, nag-preach na si Peter. Ipinakilala niya si Kristo Jesus. Itinuro niya ang lahat ng kaysasayang patungkol kay Kristo Jesus. At ito po, tumanggap siya kay Kristo at nagpabautismo pati ang mga nakikinig doon sa lugar na yun. Amen? Kaya kapag ang tao, kahit ang believer ka pa, kahit hindi ka pa, kinalulugdan ka ng Diyos, hindi ka hayaan ng Diyos na mamatay ka, mag-rapture na hindi pa kilala si Christ. Amen? Ipapadala ni Lord ang mga pastor, ang mga lingkod ng Diyos, ang mga evangelize para makilala kumplito si Christ kung ano si Kristo sa buhay mo. Sapagkat ikaw gustong iligtas ng ating Panginoon Yesu Kristo. Amen po ba? Samantalang tayo hindi nag-isip ng ganitong pagtulong sa iba na may relasyon na kay Kristo. Ito talunin tayo. Okay, ito lang ang gagawin natin mga kapatid sa pananampalataya. Ang gagawin natin, kilala na si Kristo, tinanggap si Kristo, nagdagan na lang.
Yung mga binasa natin kanina, gawin na lang natin. Ang kulang sa atin, paggawa. May relasyon na kay Kristo, kulang lang sa kilos, action, o pagsunod sa pinapagawa ng Panginoon. Amen? Okay, doon tayo. Kaya yung kulang mo, dagdagan. Amen? Ano ang kulang ni Cornelio? Si Kristo. Matanggap niya. Ano ang kulang natin? Yung pagtulong natin tulad ni Cornelio. Okay? Gusto ni Lord, makumplito lahat yung ating pananampalataya at mga ginagawa. Amen ba? Natin ninyo? Praise the Lord. Ayaw ng Lord na hindi 100% yung ating pagsiserve ni Lord. I repeat, ayaw ni Lord na hindi 100% ang ating pagsiserve sa ating Lord Jesus. Ayaw ni Lord na hindi kumplito. Kailangan makumplito. Kasi alangan naman yung 100 kulang ng 10 piso. Hindi 100 yan, 90 pesos lang yan. Kailangan 100. Ganon ang Lord, ang inahanap ni Lord sa mga nag-worship sa Kanya, sa mga tunay sumasamba sa Kanya, yung 100% na paglilingkod sa ating Panginoon. Kaya yung kulang natin, dadagdagan ng Lord yan. Ituturo sa atin, ano ba ang mga kakulangan mo, kakulangan ninyo, para makumplito po ito. Amen! Kaya po mga kapatid, kinalulugdan na kanyang ginagawa, pagtulong sa mahirap at laging nanalangin. Okay? Itong chapter 58 ng Isaias, kahit sa Roma, sinabi po yan. Roma chapter 12 verse 20, sinabi ng Panginoong Diyos, pakainin ang nagugutom, painumin ang nauhaw, like Isaiah. Amen? The same, yung book of Isaiah and Roma. Di ba? Parehas. Yung sinabi ng pakainin, yung mga mahirap, tulungan, ganoon rin ang sinabi ng Panginoon, Jesucristo. So, hindi po nagbabago. At sinabi rin ng chapter 12, verse 13 ng Roma, patuloy ninyo ang mga walang matuluyan. Roma rin yan. Your Testament. Kaya all in your compare mo po, parehas yung utos doon, hindi nagbabago. Kung basahin ninyo. Amin po ba? Yung Isaiah, patuloyin. Yung wala matuluyan, ganon din sa Roma, patuloyin ang mga wala matuluyan. Parehas po yun. Pagdating ng Hebro, ito po, 30 verse 15 ng Hebro. Basa po, ang sabi ng Hebro. May dagdag po dito sa Hebro na kung saan kumplito talaga itong ginagawa po natin. Dapat makumplito po. Grabe talaga. Si Lord, napakabuti ng ating Diyos. Ayaw na ayaw niya mag-rapture na hindi kumplito tayo mga kapatid sa paglilingkod sa Kanya, sa pagsamba sa Kanya. Verse 15 ng chapter 13 ng Hebro. Kaya lagi tayong mag-alay ng papuri bilang handog sa Diyos sa pamagitan ni Jesus, papuri mula sa ating mga nabi na nagpapahayag ng ating pagkilala sa pangalan ng Panginoon. Okay, ayan, ginawa na natin, nag-worship tayo, nagkanta tayo, nagpapahayag. Ang ginamit natin pag-worship kay Lord, dilak-labit, nagsamba. Verse 16, hindi dilak-labit ang ginagamit mo dyan. Ang sabi diyan, verse 16, at huwag nating kaligtaan ang paggawa ng mabuti at pagtulong sa kapwa. Ayan, no? Di ba? Kahit tayo po, tingnan natin, walang hanggang, kita ipupurihin, walang hanggang, sasambahin, buong laman ng puso kung ito ay mamalagi sa'yo. Amen! Gumanta tayo, pero may kulang kung hindi gagawin. Kung ginawa, kumpleto. Amen, verse 16. At huwag nating kaligtaan ang paggawa ng mabuti at pagtulong sa kapwa. Amen? Yung pagtulong sa kapwa. Ito yung sinabi ng Isaiah. At ganoon din ang Lucas chapter 10, 36 hanggang 37, nagtanong ang young rich man, Lord, paano ako magkakaroon ng eternal life? Alam mo ba ang utos? Isinisa-isa ito ng lalaki.
Ito yung kanyang utos. Pagkatapos, sabi ng Panginoon, ibigin mo ang iyong kapwa. Ang sabi ng lalaki, sino ang kapwa ko? Nagkwento siya ng tatlo. Amen? Naalala niyo yung tatlo? Una ay, ano yung una? Levita at, ano pa yung isa? Levita, chapter 36, 37 ng chapter 10. Levita, tapos, ano pa? Samaritan, tapos, pari or sacerdote. Okay? May aksidente, may hinarangan, may hinulga. Okay? Sa daraan ng tatlo, pagkatapos po, nung makita ng pari, sacerdote, imbis tulungan, ay umiwas ng daan. Pagkatapos, dumaan ng Levita, umiwas, umiba ng daan. Tapos, ang Samaritan, nung makita, hindi umiwas, tinulungan po siya. Ngayon, ang sagot doon, ang tanong ng Panginoon Kristo, doon sa lalaki, sino ang nagpakita ng pagkakapwa? Sino ang kapwa doon? Sabi, ang tumulong doon sa nangangailangan. Amen? Yun ang tumulong. Ganun po yun. Kaya po mga kapatid ko, ito po ang dapat na malaman po natin mga minamahal ko. Ang true worship of God ay yung pong gawin natin kung ano ang mga narapat gawin natin pagtulong sa ating kapwa. Huwag natin silang iwasan. So, balik na rin po natin. Hindi po isipin natin paano ako matutulungan. Paano kaya ako matutulungan? Balik na rin natin kung gano'n ang isip natin, paano ako matulungan. Pag laging inisip natin, hindi na lang ako mabigyan, hindi na lang ako matulungan. Ibig sabihin, wala ka sa tunay na pagsamba sa Diyos. Wala kang true worship of God. Dapat sa nagsasamba sa Panginoon isip, paano ako makakatulong sa kapwa, sa aking kapatid, sa aking kapatid. Amen po ba? Hindi puro worship, hindi puro ikaw, puro pang sarili. Mali po yun. Mali. Ang ganitong kaisipan, mga hindi pa sumasamba sa Diyos, mga taong hindi pa kumikilala kay Kristo. Kasi ikaw at ako, mga nagsasamba na sa Diyos, kaya ang dapat na nakalagay sa mind, sa ating isip, ay paano ako makakatulong, paano ako makapagbibigay. Yan ang laging nasa isip. Kasi kapag wala ito sa isip natin, kahit meron ka, hindi ka magbibigay. Kasi ang laman ng isip mo, puro receive. Amen? Puro makasarili. Puro makakuha. Kaya kahit tambak pa ang pera mo dyan, pag humingi ang kapatid mo, ang kamag-anak mo, bago ka magbigay, may salita ka muna sa kanyang masakit. Ikaw kasi, sobrang tamad ka. Ikaw kasi, ganito ka. O, di ba? Nagbigay, pero grabe, sermon mo nang binigay. Amen? Kahit meron yan, no? O kung meron lang, may nasasabi, how much more kung wala siya? May masasabi. Pasensya na. Wala nga ako eh. Wala nga ako may binibigas. Wala akong may biniganito. Tapos, malapit na pa sa akin. Lalo na. Amen mo ba? Pero ang isip mo, ito, ang isip ko'y punong-puno na isip na, gusto ko talagang makatulong. Gusto ko talagang magbigay. Ayan kahit wala ka, makapagbibigay ka. Bakit? Punong-puno ang isip mo at puso mo, puro makatulong at makapagbigay. 100% po yan. Nadidepende sa isip at puso kung ano lang ang isip puso mo. Kaya naman, si Lord, walang blessing sa'yo. Puro kulang. Puro wala. Bakit? Yan ang lang ang isip at puso mo. Gusto mo lagi matulungan, puro kung makatanggap, mag-isip ka kung paano ka makapagtulong at makapagbigay. Sabi ko sa'yo, kahit maliit eh. Di ba? O, kahit ang pera ko 10, ibigay ko 5 piso. O, iyan ang pera ko eh. O, pasensya ka na, ganito talaga may bibigay ko. O, alam ni Lord yan. Amen? Lalo na, grabe ko na. Lalo na kung wala ka, nangutang ka para sa kanila. Grabe yan. Ano yan?
Okay. Pero ito po, tingnan po natin. Okay. Obserbahan natin, bagay yung tinutulungan natin naman. Kasi kapag po naman yan, pagkonsente. Amen? Pagkonsente. Kaya sabihan ng Lord sinasabi ko sa inyo mga kapatid, ito dapat ang mind natin. Kapag tumulong ka, hindi lang bigay. Tulungan mo siya kung paano maghanap buhay. Amen? Doon sa Bicol, puso yung palakpak. Ano ba yung nyug baga na bumagsak tao? Ang tawag yung palakpak din sa Tagalog. Palakpak. Pag binigyan siya sa yung dahon, putol-putulin mo pang bakong yan. Kami yung pastor, nung panahon doon, mga membro pa lang hanap buhay. Si pastor, namamuna, paano na leader yan. Kung alin kayo dito, nakitira Ako nung binata ako, tirahan ako ng mga pinag-ayawan. Totoo po yan Lahat ng mga ganyan isip, pinapakita sa akin ng President Pastor namin, Pastor Narcis. Totoo po yan. Alam na ni Lord yun. Lahat ng mga binata, lahat ng mga taong walang pag-asa, ipasok kayo ni binata ako, nag-iisa ako sa Malabiga. Pinapapunta yan. Doon yan. Ayan. Papangunahan na ni Pastor. Ano kayo sunod? Kung ano yung palapa, yes, siya, kaya yan. Putol-putulin na yan. Big kisit, ibinta mo, 25 pesos. Pera na. Amen? Pinatuloy mo, pinakain mo, tinuruan mo para maghanap buhay. Amen po ba? Naintindihan po ninyo? Ganon po yun. Kaya kapag sa inyo may kituloy, huwag lang puro pakain, huwag lang puro tulog. Kasi kapag yan ay puro tulog, hindi mo tinutulang gumawa, pag-konsinti magiging matapat. Abuti kung may sakit na, kailangan. Pwede yan. Dito kung malakas pa sa, malakas pa sa kailangan tulungan mo yan na maghanap buhay. Amen po ba? Yun mo natuto po yun. Sa biyaya ni Lord, alamin nyo, sa biyaya ng Panginoon ng ako ay binata pa, lahat ang sinurong ng President Pastor namin, umaalis pati na. Amen? Sa tulong ng Panginoong Diyos Ama. May mga pinadala sa akin na hubad-hubad, nakagapos, pinagawa ng mga body spirit, yung pinagaling ng ating Panginoon at nagkaroon pong magandang buhay. Amen po ba? Ganun po yun. Kaya, ang sabi dyan ng Panginoon, true worship of God, ano na yun, mga kapatid ko? Ang true, kailangan po ay meron pong gawa. Paggawa ng mabuti at pagtulong sa kapwa, doing good and helping good. Amen? Praise the Lord. Naintindihan ba ninyo? Naintindihan ninyo mga kapatid? Naintindihan na? Pag hindi naintindihan mga kapatid ko, I repeat. Praise the Lord. Ano yung topic po natin? Kung naintindihan natin, ano yung topic? Patuloyin ang mga nag-grupo. Ang topic po natin ay true worship of God. Okay. Do you worship God? Yung tayo sumasama sa Panginoon, ano yung gawa? The true worship of God is the work. Ano yun? Yun na. Una, pakainin ang mga nagugutom. Ito yun na, mga gawa na yan na, yung tunay sumasabay ito gagawin. Patuloyin ang mga walang tirahan. Pangalawa, ang pakatlo, bigyan damit ang mga walang maisuot. Ang pang-apat ay, ang mga kamag-anak ay huwag ipagkait ang tulong para sa kanila. Amen po ba? Praise the Lord. Naintindihan pa natin. Ako naintindihan din, magtatapos na po ako. Pero kung hindi pa kayo hindi naintindihan, uulitin ko po ito mga kapatid ko. Pag naintindihan po ninyo, very good. Sabi ng Panginoon, good, maganda po yan, tamang-tama po yan. Pag naintindihan po natin. Kaya nga po, ito yung umpisa. Mamaya, pag alis natin sa church, magpray na po tayo sa Panginoon. Pray na may action, may kasamang gawa. Sabihin natin, Lord, gusto ko talagang makatulong sa kapwa ko.
Gusto ko talaga makatulong sa aking kamag-anak. Ano kaya ang pwedeng maitulong ko sa kanila? Di ba? Ano kaya ang pwedeng maitulong ko sa kanila? Hindi lang hindi lang pera, di ba kapatid? Hindi lang pera. Hindi lang lakas. Ano pa? Disposition. Ano pa? Marami na pwedeng maitulong po natin. Ang malaga, punong-puno yung ating isip at puso na pagtulong sa kapwa. Ulitin ko po, lilinaw. Pag nagtulong tayo sa kapwa, ay huwag sabi-sabi. Sabi sa Bicol. Bicol Tagalog. Huwag mong ipag-announce, di mo pag-sabi-sabi, di mo pag-proclaim. Amen? Huwag mo pag-proclaim na tinulungan ko siya ng ganito, tinulungan ko siya ng ganyan, siya ay dinulungan ko siya, pero ito pa rin ang igaganti niya is bad. Mali. Kapag tumulong ka, huwag mong isipin, huwag mong ipag-proclaim sa mga tao, pag sabi-sabi po yan, Lord na ang bahala. Amen? Si Lord na ang bahala. Si Lord ang gaganti ng lahat ng iyong ginawa. Ang mahalaga ginawa mo, dahil ang sagot, through worship of God. Amen po ba? Ginawa mo ang tulong sa kamag-anak, sa kapatid, because is through worship of God. Dahil tayo sumasamba ng tunay sa Panginoong Diyos. Kaya kung hindi tunay, turuan po natin yan, mga kapatid ko sa Panginoon. Ayun pong lahat ang mga nakakaintindi sa ating Panginoon. Yes, Lord. Hallelujah. Bro Ariel, hawakan mo ang gitara at kakanta tayo sa ating Panginoon Diyos. Praise the Lord. Hallelujah. At awitin natin ang God is too good. Ang Diyos talaga mabuti. Grabe po. Ito ang pinakamabuti sa lahat. Okay, Sister Beauty. Ang unahan mo, katayin natin na. Iskuha natin yung kabutihan ng Diyos, yung kabutihan ng ating Panginoon na nasa puso na natin. Ito ang gagawa ng mabuti sa kapwa, kapatid, kamag-anak.
is Lord. Lord, pinapahayag namin ang aming mga labing na ikaw ay Diyos. He is Lord. He has risen from the dead, and He is Lord. Everything shall bow, every tongue confess that Jesus Christ is Lord. Lord, tunay ka, O Diyos, napakabuti mo. Kaya sa kabutihan mo, O Diyos, naligtas mo kami. Kinikilala ka po namin bilang Lord and Savior. Lord, salamat po marami sa salita mo. Sapagkat, sabi mo, Diyos, maging tunay, maging true, ang aming pagsamba sa iyo, O Diyos. Hinahanap mo ang mga tunay na sumasamba sa iyo, Panginoon. At eto na, nasumbungan mo na kami. Nakita mo na sa amin ang mga gawang ito ng tunay na pagsamba, O Diyos. Nakita mo ito at aking ipinangaral at patuloy na ituturo at patuloy na isasagawa ang lahat na hindi pa namin nagagawa. Ang lahat na namin nagawa ay continuous namin itong gagawin. Ang hindi pa nakagagawa ay aming ipipray, aming pagsisikapan na magawa po namin ang lahat nito. Sinaamin namin na kung kami lang walang magagawa, hindi namin kaya ang lahat ng ito. Pero dahil sa sinabi mo, pagsisikapan po namin. Kaya naman, O Diyos, inihiling ko po ang bawat nakinig. Ang bawat nakinig sa unahan at sa ulihan. Holy Spirit, hukuban mo ang bawat isa. Turuan mo ang bawat isa. Yes, ipaunawa mo sa aming ugat. Maging sa kabataan na may pagkaunawa. Yung mga kabataan na hindi pa kumplito ang pagkaunawa, banal na espiritu, maging kumplito nawa at maging mature ang isip sa pagsamba sa iyo, O Diyos. O Diyos, kami po na may mga edad na. Dalangin ko po na naunawa na naway may sa buhay namin, may sa gawa po namin. Magkaroon kami puso na pagtulong sa aming kapamilya, sa kapatid, sa kapwa. Magkaroon kami, O Diyos, na tunay ng pagsamba. Kaya tulungan mo kami, Panginoon. Lord, ang laman ng aming isip at puso, O Diyos, ay bulugin mo ng salita mo, Panginoon. Hindi maging makasarili, kundi may pusong pagmamahal sa kapwa, Panginoon. Salamat po. Salamat po sa oras nito. Inihiling ko po sa patnubay ng Espiritu, sa patnubay ng Banal na Espiritu Santo. Salita mo na binigkas, na aking itinuro, na aking ipinangaral ngayon. Isulat mo po sa isipan ng bawat isa. Iukit mo po sa puso ng bawat isa na laging malaman at maunawaan at maalala at i-remind mo lagi sa amin sa bawat naming pamumuhay at ginagawa. Saan mang pumunta kaming lugar ay may isang buhay po namin ang lahat na ito may sagawa. May pakita namin sa lahat ng tao na kami tunay na sumasamba sa Diyos sapagkat nasumpungan mo na kami na mga tunay na sumasamba sa Diyos. Salamat po. Kaya naman, ang mataas na papuri, walang kang pasasalamat sa iyo ko lamang, maingat kayo binabalik sa makapangyarihan, sa pangalan
ng aming mahal na Panginoon Iso Kristo ang lahat ay magsabi, Amen and Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Ang ito